pray Marimon our district. Praise God. Ginagawa sa Pastor Elmer ang birthday. Praise the Lord. Delight on Dios. I get to interpret. That's all I know. Siya na nag-interpret sa Wali. Oh, I am glad to be in the presence of the Lord. Ipay kayo ko nga kauban na ito may sunata sa presensya sa Diyos. I'm glad to be in your presence as well. O kauban ta karon mga igsoon. So this is my last night of preaching. Tapusan na gud ni wali diri ako mga igsoon, mauban na gud. So I'm going to give it my all. O akong ibundak tanan mga igsoon karon. Do you guys have a little bit more energy? Ang tagdugang nga pagkain kusog mga igsoon. Tapusan na ni. I know we have a lot of campers that's tired. Nasayod ko nga perti na itong kapuya kay daghan tag ipang hibo sa konferensya. A lot of pastors and youth pastors here that are tired. Daghang mga pastors, bisan pa mga batanon, mga pastors usab kapoy nagahay ko gigagkam. But what do you say we give God our all one more time? Apan sa mga usapa, ato ihatag karon sa Dios ang tanan. I give honor to your leadership, to Brother Elmer and Brother Marimon, and all those that are invited me here. Salamat usab mga igsoon sa invitation na gihimo sa inyong mga leader, Pastor U.S.A. So if you would, why don't you turn with me to the book of Numbers, chapter number 32. Okay sa inyo, tinugda mga igsoon ang ipagtawag sa Word of God. Sa Números, kapitulo 32, maminawal lang ninyo, kaya dili na lang ang people may sukita. So, basa. I'm going to read from Numbers, chapter number 32. Numbers 32, your Bible. Verse 1 through 5. Verse 1. And the Reubenites and the Gadites, who had very large herds and very large flocks, saw that the land of Jazer and Gilead were suitable for livestock. And so they came to Moses and Eleazar the priest and to the leaders of the community and said, Atroth and Dibon, Gazir, Nimrah, Heshbon, Eliab, Sabal, Nebo, and beyond. The land the Lord subdued before the people of Israel, it's suitable for livestock and for your servant. Have eyes, they said, let this land be given to your servants as our possession. Do not make us cross the Jordan. With the help of the Lord tonight, I want to preach to you in zone 1. Why settle for the suitable when you can have the supernatural? Ano man nga inyo habang igsoon nga ibaligya, nga naaman mo'y labaw pa, kahalandon o labaw pa, kagagamahan. You may be seated. Magkapalikod na mo mga igsoon. You see, these were the tribes of Israel, and they were marching towards the promised land. Kasabtang sila mga igsoon naglakaw padulong sa yutang saad. They have endured so much. Nilahutay sila mga igsoon, umigasto na sila pag-ayo. They had endured 100 lifetimes of slavery. Nagani 120 ka tuig, ilang gigasto nga mahimong ulipon. That's over 1,000 years. Sa sobra mga igsoon, usa ka libo ka tuig. There was generations that didn't even know what it was like to be free. Nagani doon ka itong mga kaliwatan, wala makasinati kung sa ang pagkagawas nun. But it was this generation that crossed the Red Sea. Huwag kini nga maong nga henerasyon, mausap ang nugda sa pagpikas sa maong dagat. It was this generation that saw the plagues in Egypt. Mao kini ang kaliwatan nga nakakita mga igsoon sa panghitabo sa Egypto. It was this generation that had to put the blood of the lamb over their doors so the death angel wouldn't enter. Apan mao ni nga kaliwatan ang nakakita mga igsoon nga kadtong ang tanang matag panimalay nga ilang gisapligan og dugo sa karnero. It was this generation
that saw signs and wonders like never before. Nga kini nga mao ang kaliwatan ng nakakita sa wala pa gyud masukad makita nga makahibulungang pagitabo. And yet we see a handful of tribes. Kagani dunay pipila ka mga tribo nga naisakop ni ining kaliwatan. The Reubenites and the Gadites. Atong mga Reubenites o mga Gadites. And it says that they were blessed. Nagingon sila nga silang napanalanginan. It said that they had very large herds of cattle. Nagani ningon sila nga dula sila ipabagang duot sa mga baka. And they had very large flocks. Nadaghan po silang panon sa karnero. So I assume there was flocks of sheep and flocks of goat and flocks of camel. Siguro dula to'y daghang kaayong mga tampok nila sa mga karnero, kanding o uban pa. And they got to the point they were so blessed Namiabot sa punto nga kung lantawon, perte na nilang datuwa. that the promised land didn't sound so good. Nga alang kanila, murag ang yutang saan, wala na'y bili alang nila. You see, it's so easy sometimes for us to get so blessed Panusahay mo po ni nakadiferensya, inig mapanalangina na punta. that we have nice facilities, that we, Dahil sa dihang mga batulan ng mga nindot ng mga gambalay. we have talented musicians that play for us. Maggawas ng atong mga talentado ng mga musician. We have talented singers that can make it sound good. Daghan na kayo ng mga mag-awit na nindot kaayong paawit. That we take it for entertainment instead of worship. Nga usahay mahimo na lang, kapaglingaw na lang, inay kaihalat aron sa magsimba. When they start singing about heaven, Nagsamtang ako labinaw sa mag-awit nila mahitungod sa langit. and it can't come over us, Nga murabag wala na mga igsoon lamang. we can't stand to our feet and let out a shout of praise. Nga usahay dili na tabatihon nga mutindog o muday. That's our promised land. Huwag mo kabalo nga ang langit kaganihan nga giawit, maunay yutag saan alam nato. I don't want to sit here and get so fat and lazy on blessings. Dili na ta mga igsoon, taga-diri lamang nga malingaw na lang sa butang ng kalibutan. That heaven doesn't sound so good. Nga usahay murag wala na'y labi, paminawan ang mensahe sa langit. Zone 1, we gotta wake ourselves. Apan mga igsoon, dapat pukaw na to. Ang atong kaugalingon sa mga usapa. We gotta get out of a spiritual slumber. Dapat magpukaw ta, magmataw ta gikan sa pagkatulog. Whether the music sounds pretty or not, Bisan pag nindot ang palagawitan o dili. when they start singing about the love of Jesus Ang sagay mong sugod na sila pag-awit sa gugma sa Diyos. and all that He's done for me, Sa tanan mga igsoon nga gihimo nako. our souls have to cry out, hallelujah! Ang atong kalang musibyan, hallelujah! Praise God for saving me. Nanoy ko ng Diyos sa paglawas nako. We can't be like the Reubenites and the Gadites. Dilitaw sama niya itong mga tribong gimensyon sa Biblia kaganiha. They have been walking with the Lord for a long time. Taon-taon na tuod sila nga nanalagad sa Diyos. They have been blessed beyond measure. Ipanalaginan na silang hilabihan kayon. And they had the nerve to look at the man of God. Huwag lang lamang na gihapon sila'y katakos na ilalantawan ng alagad sa Ginoo. To look him in his eyes and say, you know what? I don't want the promise anymore. Nakaako bagay sila gingon sa alagad sa Diyos. Wa na namo kinahanglanan ng promised land. I can't imagine coming into the house of God and being so arrogant not to want heaven. Dili na ito nilita pwede nga maghambugiro kayo ta. Nga nata sa panimalay sa Diyos. Unya-unit na mga duwinihan ng langit. And say, you know what? Don't preach about heaven and hell no more. O sa ibingon nga ayaw nagwalian ng langit o kaha-impyerno. Just preach me the stuff that sounds good. O walihilan ko katong makapagana lang sa akong indulunod. We're blessed here. We have good music. Na natatalan, gikumplituhan na ta sa mga nindot nga mga talent. We have great leadership. Na natay mga nindot nga mga pangulo na to. We great young people. Naghanatag mga kabatanulan sa atong grupo. We have powerful saints. Naghanatag mga gamhanan nga mga kaigsuhonan. You know, let's just settle here. This is nice. Upingon na ta nga okay na kayo ni nga diri lang tas kalibutan. Hey guys, we got a good crowd. Let's just settle here. Upingon ta nga di na ta maguna-una pa sa unahan. Diri na lang ta okay na kayo ni. You know what? We're just a little tired. We've already had church this morning. Let's just settle here. Kanya okay na ni kayo magsimba lang ta ginagmay, papat na ginagmay. Okay na kahit diri na lang ta. Why settle for suitable Nga naman mo kay bakit
magsibo naman lang ka, niya na lamang kagamay niya ng When butang. we've been promised the supernatural. Ako na mong sugidlan doon na pa'y labaw ni Hini, magkikasaan ka na to, mga Ikson. Zone 1, don't let the devil cheat you out of your miracle. Ayaw mga Ikson tugunti nga palagputon ka sa yawa, tungod sa mga milagro, hindi ka makakita sa milagro ni mo. Don't settle for suitable. Ayaw pakig sa pagkontento lamang, niya nang maumaw lang o sibo lamang. We're promised supernatural tonight. Kaya doon na tayo saan kalabaw, kalabing gamahan. We can't lose sight of the promised land. Dapat dili ta mawala sa atong focus sa promised land. We can't lose sight of what Jesus has spoken to us in this word. Unta dili ta mga igsoon mawala kung unsay atong gipili para kadili unta ni kalibutan na lamang. This word says that He is coming back for His church. Ingon ang pulong niya mga igsoon, niubalik siya para sa iyang iglesia. We can't get too busy tending to our flocks. Say murag busy na kayo tag inatiman ining mga atong nabatunan. Oh, it gets too easy to be like, you know what? I have praise practice and choir practice and Sunday school. Ingon na ta nga, busy kayo ko practice of choir, busy kayo ko daghan pag mga buluhaton sa Sunday school. And I got to be here for early so I can help usher and set up the AV. Og niya kay ko sayo kay ko diri kay daghan kog trabahoon. Someone's got to help set up the chairs and clean the sanctuary. Ang uban busy kayo kay ning sayo diri kay pang-arrange man ning mga tanan diri sa simbahan. And I got to help pastor's wife and those in the ladies ministry. O daghan kay ko gitabangan nakapuliki na ko. And then we got to have all the guys help do men's ministry. O bis pagkahuman po na napoy mga para sa mga men nga buluhaton. Then we got to give to all the different missions works. Tanan gihatag ta sa tanang mga buluhaton. It's so easy for us to come into the house of God and be too busy. Dali ra kayo mga igsoon at nung pag-anhin ninyo po ay atong mga rason ang kabisi. That we forget Nga doon na tayo dahil kalimtan. the God of whom we serve. Nga kanang Diyos nga atong gialagan. We can't come in and get too busy doing the things of God and forget about the God in which we serve. Usahay mga igsoon nilabihan na natong kabisi. Pasagidlan ang buluhaton nga malimtan na natong relasyon nato sa Ginoo mga igsoon. That's what happened to the Reubenites and the Gadites. They got too busy. Muna'y nahitabo sa mga gadyanhon mga igsoon. Katong dimensyon kaganiha. They got too blessed. Tungod kay haglas kang naghana na nilang panalangin. They forgot about that years of slavery from behind. Ila itong nakalimtan, itong naulipon sila sa una, kinsay nagpagawas nila. They're too busy counting all their cattle and all their sheep. Karoon na busy na sila katiman sa usa itong naa kanila ng mga panon sa mga karnero. They're too busy sitting back thinking that they were too rich. Na siguro na nagkumpiyansa na sila ginihapay sa ilang mga bahandi, kay pirti naman ilang datuwa. That they forgot about they needed God's help to part that Red Sea or they would have been dead. Kung ilang nakalimtan nga dunay Diyos na nagtabang nilang patabok dito sa pulang dagat, kung nagbalikawas nila, gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. The Pentecostal church is a blessed church. Kita mga Pentecostal, di pa nalaginan na sa Ginoo. Southeastern Mindanao District is a blessed district. Mag-amping ta, isyandi, kaya di-bless na ta sa Ginoo. Zone 1 is a blessed zone. Kaya di pa nalaginan na matagusan na to. And you are a blessed people. Kung ikaw di pa nalaginan na sa Diyos, Oh, but don't ever let me forget where God found me. unta dili na to magalimtan kung asa tagikan sa una, nakaplagan sa Diyos. As blessed as I get, don't ever let me forget about His mercy. Unta dili na to may kalimtan, bisag na bless na ta, nagikaluyan na tatanan sa Ginoo. I don't want to be too busy trying to be the church. Usahay na dili na ko gusto nga magkapuliki na lang ta kung mag-iskot o buluhaton. I don't want to get too busy working the church. Nga diha kanunay ang mapasangidlan na lang ang buluhaton sa kabis. And all those things are good. O katong talang mga gihimo na to, okay po na siya. But if I lose sight of representing and being the church, I've lost it all. Apan kung mamalita kay mo na lang may sige na to gigamit nga rason
nga nakalimtan nato nga dula kitay personal nga pakikistorya sa labaw magagagahon. That's what we're called to be. Kaya nga itong goal dili lang niining kalibutan na mga igsoon. We're called to be salt and light. Kaya gitawag ta ingon nga basin o kahayag niining kalibutan. We're to be His hands and His feet. Kita mahimong iyang kabut o iyang mga tiil. 1 Corinthians says that we are the body of Christ. Ingon ang Biblia, kita ang lawas ni Kristo. And we must function as the body. Dapat maglihok kita ingon nga lawas ni Kristo. Because if part of the body doesn't work, that body is handicapped. Na kung dunay bahin sa lawas ka di na, wala na mga igsoon, di na maglihok, wala na'y pulos ka na mga igsoon nga bahin sa lawas. And the church is not handicapped. Bahimo usab nga iglesia ana usab di na makalihok. This church is a healthy church. Kung sugid lang ko kamo kini nga iglesia, buhit na nga iglesia. This church is a powerful church. Gamhanan nga iglesia kita mga igsoon. I've not seen too much to know better. At nakita na ko kini nga dili lang mga igsoon na matigdan kini. I've seen over 1,200 young people worshiping. Nga gani akong nakita nga dunay 1,200 ka mga kabatanunan nga nagdaig sa Ginoo. We saw 222 young people filled with the Holy Ghost in one night. Doon na gani kapit 200 nga puno sa banal nga Espiritu usalan kagabi. So I know me and some campers have done saw too much Una nakita ko mga igsoon giunsa na pagpanalangin. to settle for the suitable. Ang usahay makontento na lang taniana, abi kay nahumanta. Do I have some campers that will stand to your feet and say, I refuse to settle? Unta doon na mga igsoon gikan sa camp nga maingon dili ko kontento lamang niadto gayuna. And say, I want the supernatural. Gusto ba ko ug labaw pa kagamhanan nga may tabo. The devil would love nothing more than for you to settle. Walay laing buhato lang demonyo nimo gawas kay baligya nimo ang imuhang kalipay. Scripture says that Jesus is our mediator before God. Ingon ang kasulatan nga ngatong Dios pataliwala nato sa tao sa Dios. Kind of like a lawyer would be on your behalf. Nga siya mao ang nagnaadiha nagpatunga ka nato ingon nga nabugar ka nato. And it would be Satan's job to be the accuser of the brethren according to his word. Unya ang yawa mo na sigig sumbong ngadto sa Dios may tungod ka nato. And you see, most times when a lawyer knows he's going to lose, he's going to go to the other side and say, hey, do you want to settle this? Unya dunay usa ka abog murag nay abogado ba nga moduol mo na trabaho sa yawa unya hunghungan kaniya unsa man okay na ni sa imo kaya naman nimo ni nga ibaligya na lang nimo. When the prosecutor or the accuser knows that that person's fixing to walk out free, he tries to get them to settle so that they can do some jail time. Nga aron nga mahitabo mga igsoon iyahan ko nga kumbensyon pag-ayo kay aron nga dili wa siya masayon nga ini huban niya niadto makapriso sa iya. But I have good news tonight. Apan na ako'y mayong balita kanimo karon. You don't have to settle. Ayaw na ibaligya ang imuhang katuon. Whom the Son has set free is free indeed. Ayaw mga igsoon pagkontento ka lang naan nimo. He's not paying the price on Kaya Calvary. ang Diyos nagbayad na tugay na panahon sa krus sa Kalbaryo. Scripture says, though your sin be as red as crimson, Kasi ang bisan unsa pagkapula ang imong kasalanan. He makes it whiter than snow. Iya kining paputiyon sama sa usa ka snow. Though your sin be as red as scarlet, Nga bisan pag unsa ka pula ang imong kasalanan. He makes it whiter than wool. Iya haning paputiyon sama sa usa ka wol. So you don't have to settle. Mao ni nga ayaw ibaligya ang unsay naan nimo nga nindot. Hallelujah. Lost people want the presence of God. Ang mga nangalaglang nang inahanglan baya na sila presensya sa Diyos. I hope everyone that's passing by or that lives in homes or in businesses nearby hears some of the music. Nga unta mang hinaot ko nga kadtong mga kasilinganan ug bisan asa gambalay makadungog unta sa atong mga panagtugtugan o panag-awitan. I hope they hear some of the preaching. Unta makabantya makadungog sila karon sa mga pagwali. But more than that, I hope they feel what we feel in this place. Ug labaw pa niya na unta mabatsyagan nila sama sa atong nabatsyagan niini nga dapit. Because if they feel this, they're going to come back. Tungod kay kung ilahan ni kung di na nila ni mabatsyagan di na po sila mubalik mga igsoon.
The church cannot settle for the suitable. Ang iglesia dili pwede nga magbaligya tong sibo lamang. Oh, we must press towards the supernatural. Dapat tunapay mo at tupata sa walahan kay dunay labing gamhanan. We must continue to press towards that high calling in Christ Jesus. Padayon kita sa atong langitong tawag diha kang Ginoong Jesucristo. Oh, come on, I know it gets tiring. Siguro kapoy na kaayo pagalagad. Trust me, I know it's not easy. Nakabalo ko mga igsoon, dili lalim kining pagalagara. But I'm here to tell you it's worth it. Apan suginlan ko kamo niini karon mga igsoon. It's worth it living for God. Ngadto na gayoy dakong magginansya ang atong pag-alagad sa Dios. If we can let our faith rise to this level, you can go back and you can change your homes, you can change your neighborhoods, you can change your church. Kung atong iangat ang atong pagtuo mga igsoon, dunay resultang kausaban sa atong panimalay, dunay kausaban sa atong kaugalingon, inig-ulit nato sa atong tagsatagsa kanang dapit. You just have to get in your heart and in your spirit, I'm through settling. Okay, go ahead. I'm finished settling. Human ako mga igsoon niining pakighangyoay. Don't settle for suitable prayer. Ayaw na mga igsoon ikambyo, mahitungo ka ng imong mga pag-apo. Quit settling for suitable prayer when it feels comfortable. Ayaw mga igsoon biyay ang pag-ampo sa dagupati na kakahayahay. You gotta make time for prayer. Na kay panahon mga igsoon gayud sa mga pag-ampo. Prayer's never gonna be comfortable. Unta pag-ampo daw mula dili na mga igsoon ayahay alang nimo. But you gotta make it a priority. Apan kinahanglan nga imo gyud kining iprioridad ang mga pag-ampo. Don't settle for suitable praise. Ayaw mga igsoon ikambyo sa tama-tama lang ng mga pagdaig. Don't just come in and just kind of clap and just go through the motions. Ayaw lang mga igsoon yan kadinhin murag respeto lang ang imong palakpak o wala gani pagbati nga nabatsyagan. We're not here for entertainment, we're here to worship. Eh wala ta dinhi aron nga lingaw nato ang nabinaw nato. Apan dihan kita kay palipayo nato ang Dios. Because this word says God inhabits the praises of His people. Kaya niya pulong nagaingon ang Dios nagapuyo sa pagdaig sa iyang katawhan. That's why I'm praising. Mauni ang tawag mo mga pagdaig. I'll praise Him in the United States. Ang akong mga pagdaig dito sa laing nasod. I'll praise Him in Central America. Ang mga pagdaig dito sa Central America. And I'll praise Him in the Philippines. O nagdaig di apod ko bisan diri sa Pilipinas. Wherever you put me, Bisan asa man may abot. I've got made up in my mind. Dapat ato nang naprastada ang atong hunahuna. I'm praising Him. Walay laing buhaton. Budaig ka diha. I'm not settling for suitable praise. Dili lang ta gusto mga igsoon ining. Ikampyo lang ang mga pag-ampo. Because I'm hungry for the supernatural move of God. Tungod kay ako gigutom, niadtong pasundayag sa gahom sa Dios nga labing kamhanan. For too long, we've gotten so blessed that we become so spiritually lazy. Usahay ni taon-taon na tangan ang panalanginan. Murag natapulan na hinuunta nga modaig sa Ginoo. Oh, we think all the young people will do it. Murag ordinary na lang mga igsoon, bisan pa mga batanon na takdan na po niini. Oh, some of the prayer warriors will do it. Siguro ang mga prayer warrior na lang muna yung magkinahalabang may napuon. Oh, some of the ministry will do it. Magkato na lang na doon mga pastora lang ang maghimo niya ng mga pagdaig. But last time I checked, Pasadyang akong gisusin yung mga igsoon ng pulo. when there was a group of people in one mind and one accord, Nga doon ay mga tao nga diya sa usa ka dapit nga nagkatigom. there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Nga doon ay usa katigom mga igsoon nga sama sa nahunog sa hangin. And there was supernatural power poured out. O diha mga igsoon doon ay miapon nga talagsaw nga hong. What would have happened in that book? O mauni ang nahitabo mga igsoon nga nabasa nato. What would have happened in that upper room? O sabay nahitabo
what would we have missed out on? Unsa baka ang resulta niadto mga igsoon? What are we missing out on because there's a handful in here that's settling for the suitable? Tungod kini makahitabo kay dunay mga tao nga nakontento na lamang sa jutay nga mga butang. Come on, we're living in last days. Mga igsoon na puyo na ta, hindi katapusan nga mga adlaw sa katapusang panahon. I've been sent a long way to wake you up and say, quit settling for the suitable. Ako nagagikan pa sa layo kayong lugar nga magpahinumdum ninyo. Ayaw mo pagkontento sa inyong mga nabadsyagan karon. It's time we pursue the supernatural. Ito na pa'y labaw nga atong abson nga makagagahong kamhanang gahong sa Diyos. It's time that we accept nothing less than the supernatural. Unta dili ta makiksettle mga igsoon kay doon na pa'y labing kamhanan nga moabot ka na to. I'm not going to settle for suitable altar calls. Dili lang ta kontentuhan ng kadali lang kayo uluhon sa altar ko. That just lasts a few minutes and then we just kind of quit and go home. Nga murag magulang lang sa panuros sa atong baluhon, musirin tayo tag-uli. What happened to those altar calls? We didn't leave until something happened. Unsa na may nahitabo mga igsoon, unta dili ta man nindot, hangtod walay nindot nga makahitabo sa atong panuhon. We're some of those that will stand and be bold. Ubo niyang panahon nga mutindog ta nga dunay kaisog. And say, I'm hungry for the supernatural. Hangtod nga makamtan nato ang paglihok sa gahom sa Dios. I'm not here this evening to play church. Wala ko ni ni aron magdula-dula maglingaw-lingaw lamang ninyo. I'm refusing to settle for the suitable. Ug dili nako dumilian nako ang mga butang nga ordinaryo lamang. But tonight I'm ready to see the supernatural. Andam na ba mo mga igsoon nga makita ninyo karon ang gahom sa Dios? God is fixing to change some of you. Ang Ginoo misugod na sa pag-usab sa atong mga pangunahuna karon. I pray a boldness of Daniel would hit upon some of you. Ako mag-pray mga igsoon kay dunay pipila ka nato nga nanginahanglan ini nga mga pagampo. I'm going to impart a prayer that was prayed over me. Nga unta kini nga pagampo, matakdan ko gapil mga igsoon sa inyo mga pagampo. There's some of you that got to have a boldness like Daniel where he threw open the windows. Siguro dunay mga kaproblema mga igsoon nga di na gani na ito ba maapri pa ang mga ubang mga He pintas. swung the door wide open, Nga mura ba dili na mabukas na kada sulod nga sirado nga dapit. knowing that if somebody saw him worship the Lord his God, he could be killed. Kagani mga igsoon samtang sa dito sa sulod na dunay kahadlok niya pero iyang niablihan ang mga bintana sa mga pagdaig. But he had such a boldness, he didn't even try to hide it. He said, here I am. Gani iyang niablihan ang bintana o ipakita niya nga niarado nagdaig ko sa akong Ginoo. Here's my worship. Ano ang atong pagdaig? Here's my prayers. Ano ang atong pag-ampo? Here's my praise. Ano ang atong pagdaig? I'm not scared anymore. Wala na ko mahadlo pa, bisan pa sa hari. I'm tired of trying to put it behind me and suppress it. Ako na napuno na niya itong pagtago-tago. If the Holy Ghost brings new life, Ako ang mapuno na ta sa gahom sa Diyos, sa balaang Espiritu. why are some of you right now trying to kill it? Nga naman nga puga na to ang paglihok sa gahom sa Diyos sa atong sulod. The Holy Ghost is on some of you so strong and you're trying to fight it. Nagsugod na sa paglihok ng gahom sa Ginoo. Ayaw ninyong pugli ang inyong kaugalingon. And it's trying to burn something in you. Doon na na'y mahibugso karon at talagsaon sa inyong kinabuhi. It is trying to give you life and life more abundantly right now. Mag-atag siyang bagong kinabuhi o kusog niya kaninyo. Way pugong-pugong pasag na tumagliyong ang gahom sa Diyos. Because you've been living beneath your blessing. Kay mapwili ka nga magpuyo, nini nga dapit ka dunay panalangin. You've been making excuses for too long. Kau semua ni mong imong rasolusay nga, ay swerte mang dugaya. I can't be used like that. Dili ko pwede wa kumaanad kay nga ni klase. I'm not good enough to do that. Di wa yung kumaanad kay di ko kabaluwi nga na ang atong mga I rason. don't have the talent to do that. Wala mabukoy talento sama sa uban nga muhimuhan na. Those are the cries of the suitable. Mora to ang mga tao, ang singgit sa mga tao na kontento lamang. I rebuke it in Jesus' name. Ako lang gipadlog ang kontento lang ng mga espiritu. A new hunger and thirst for the Huwag ka
word for it. Let's listen to Jesus. Muning mga pulunga mga igsoon nga gilitok sa atong labaw magagagahom. In John chapter 14, Sa Juan kapitulo 14, and verse number 12, versikulo 12. this is what Jesus said. Muli ang isulti ni Ginoong Jesus. This is Jesus. Kini mao si Jesus. He will do even greater things than these, Nga kamo magkabuhat og mas labaw pa kadako niining mga buhatan. because I'm going to my Father. Kay buhato ko sa akong amahan. And I will do whatever you ask in my name, O buhato na ko kutob sa inyong pangayoon sa akong so that pangalan. the Son may bring glory. Aron nga mahimaya ang maong anak. You may ask of anything in my name, Ay pangayo kamo pinaagi sa akong pangalan. and I'll do it. Ako kining pagabuhat. That's Jesus. Argue with him. Muyon ba mo niya na sa gisulti sa Ginoo? You try to give your excuses to him while you don't obey that scripture. Dili ka pwedeng maghatag og mga rason kay iya nang gisulti nga pangayo kamo bisan unsa. You stand before him on judgment and say, I heard the word, but I didn't do the word. Ang problema kay nadugog na nato kining pulunga pero murag baliwa lang alang kanato mga igsoon. Let's look at Mark chapter 16, shall we? Sa Marcos 16 ato ang sundan mga igsoon. And he that believeth and is baptized shall be saved. Siya nga mituog magbabautismo nga maluwas. He that believeth not shall be damned. Ug siya nga dili mo tuog pagalaglagon. And these things shall follow them that believe. O kining tanang mga butang nga magasunod kanila nga nagatuo. Again, this is Jesus. Mo ba yan ang gisulti Jesus nagsulti ani? And these things shall follow them O that kining believe. mga butang nga maganunod kanila. You believe this word? Nagtuo pa mo ani nga magkasulti mga igsoon. How many believes this word? Pila ba'y nagtuo na sa gamot? Then here we go. This is Jesus. If you believe it, get ready. In my name, Sa akong ngalan, you shall cast out devils. makapalagpot kamong mga demonyo. It doesn't say pastor. It doesn't say pastor. Wala siya ningon nga pastor lang. It doesn't say presbyter. Wala po siya mingon presbyter. It doesn't say guest speaker. Wala po siya mingon sa atong bisita. It doesn't say mama and daddy. Wala siya mingon si mama lang o si daddy. It doesn't say just the young people. Wala po siya mingon nga mga batanon lang. If you're here and you've been water baptized, filled with the Holy Ghost, Paniwan ang Biblia, si bisan kinsa nga puno o bautismado sa balaan ng Espiritu. you have power. Amoy kahon. And in my name, you will cast out devils. Kung pinahagi sa kong pangalan ka mo magkapalagpot o mga demonyo. Say, I'll cast out devils. Igna nga ako magka-cast out o demonyo. Kau makakasa itong demonyo. Excuse ka. Yeah, you got to speak that. There's power of life and death in your tongue. You need to speak boldly the supernatural. This is the word of God. You need to speak boldly. I will cast out devils in thy name. Moni nga ayaw mo kaulaw. Uban sa kaisog kanyang isulti. Nga ako makabalagpot o yawa. Kaya kailangan pagkasulti ninyo na ay kahon sa inyong mga papa. I will speak with new tongues. Ako magsulti mga bagong pinulungan. I shall take up serpents, and if they drink deadly things, shall not hurt them, and they shall lay hands on the sick, and they will recover. Magkakupot ako og mga bitin, o makainom ako og mga hilo. Dili kini makaunsa kanako. I'm going to ask the musicians to come up quickly. Samtang mo padul mo saka mga musician, dali-dalian ninyo mga igsoon. So we hear the word of God that's given us all commandments. Idunggalan ninyo ang tanang diwali karon nga sugo sa Dios na tunggalan. If you would stand with me. Palihog tindog tanan mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Right now, I want every head bowed, every eye closed, every hand lifted. Gusto na ko ngayon po inyong ulo, piniyong inyong mata niya, I ibayaw want you inyong to kamot. start talking to the Lord your God. Gusto na ko nga dili ka mo gawas diri nga walay mga pagkikistorya na to sa Ginoo. Anything that comes against you to try to make you settle tonight,
Katunay mga panahon kat kutob sa tanan nga nagapadesisyon nimo nga muundang na ka sa pagpangalagan. I rebuke it in the name of Jesus. Ako lang gipa-rebuke sa pangalan ni Ginoong Jesus. Because Scripture says, whatever we shall bind on earth will be bound in heaven. Kay mo ng Biblia ko sa imong binungkusan dinhi sa yuta, maila nga binungkus usab dito sa langit. Whatever we shall loose on earth will be loose in Kung heaven. sa may imong ikalagan dinhi maong dapit, may mo usab nga binuhian dito sa langit. That power is yours. Na anang gahuma karon nimo mga igsoon. So right now, Karon pa if there is someone in this place kung doon naman dinhi karon nga naminaw nining pagwali, and you're needing a supernatural touch of God, nga naginahanglan ka sa pinasahing tandog sa Dios sa imong kinabuhi. maybe it's physical, Siguro doon na pa'y pipila nga pagpangagyo nimo sa imong pag-eskwela, mental, sa imong physical, sa imong mental, spiritual. sa imong spiritual. I want you to take dominion right now. Gusto nako nga ikaw ang makakuha karon nga labi makadaog mga igsoon. I've presented the word to you, Ako nang gisulti kaninyo ang unsay buhaton. but this is where you have to act. Mao na ni karon ang imuhang dapit kung asa ka naplastada karon. We can't act for you. Dili pipili kami mao'y makamamo ang mga bugar ninyo. So I'm opening these altars for any and everyone that's tired of the suitable and you're ready to walk up here in the supernatural. Katong mibanti nagkakampo yung kaluya na daw sa mga kapyon na ni mga imong pagpanalagan ayaw kaulaw nga mutuol dinhi mga igsoon sa atubangan. Right now, in the name of Jesus, Lord, I give you praise and I give you thanks for the word that has gone forth. Lord, I thank you for those that are faithful enough to take a step of faith. Katotalan nga dunay pagtuo mga igsoon kaha nakapsa na mo sa paglaom nga mo padayon pa sa pagpanalagan. God responds to faith. Ang Ginoo magatubag ni duyog sa atong mga pag-ampo. Fear will keep you back in choosing to settle for the suitable. Kaya ang Diyos may magatabag ni mo nga dili ka magpahinaya. Naundan ka sa pagpangalagan. But you gotta get past being uncomfortable. At dili lang ka mga igsoon magpagpiling ka daw na hayahay na ikaw. You gotta have that fight like the woman with the issue of blood to say, I've had enough of all of this junk. I'm ready for the supernatural. Naon pa dili mo ikambyo sa tanan. Nanintal ka nimo sa kalibutan. Napay labaw panalangin ngay mo madawatan karon. I need some changes in my life. Kinahanglan ko Ginoo ka usapan sa akong kinabuhi. I'm tired of pretending like it's all okay. Ikabuhi na ko nini kinabuhi ha. Na sige na lang kapakyas sa I kanunan. don't choose suitable anymore. Dili na lang pabuhaton pag-usap. From this day on, Sugod ni mga adlaw. I want to pray for the supernatural. Mag-aapo ko kaninyo sa labing kamahanan. I want to praise like it's the supernatural. Magadaig na karoon na labaw pagkat sa atong naandan ng mga pagkain. So right now, why don't you worship and pray and praise in the supernatural right now? Let's push forward. Sumunod ka ulo. Sige. Magpapunod na sa gahong sa Diyos. Hallelujah. Yes, come on. Hallelujah. Hallelujah.
siya'y mga gidala nga panalangin ka na to. Kaayuhan, milagro, kaluwasan. Ako, ining kahaponon karon, basin dunay mga pipila nga wa panawagtay sa ngalan sa Ginoo o mudawat sa ngalan sa Ginoo, ayaw ninyo palabi ang ining kahaponon. Itawag mo sa Ginoo, ayaw pagpalabi ang ining kahaponon. Karon ang adlaw sa kaluwasan, tingali ugma ulahin ang tanan. Katong wala pa nabaptize kung naman, pwede ba kay atong ikain padulong diri? Kung na mo'y mga bisita, mga membro nga wa pa nabaptize, isa, nanay usa mga igsoon nga mudawat sa ngalan sa Ginoo. Ikain ninyo kung mawa pa na, okay? We have the candidate of baptism, Sister, praise God. Kini kaduha, dawat sa ngalan sa Ginoo sa baptism. Apa? Sa more. Apa diha ang gusto mo dawat sa ngalan sa Ginoo sa baptismo sa pangalan sa Dios. Okay, doon mo gawin din, Sister. Doon mo lapit din. Praise God. Magampong yan lang ninyo. Masing napa diha, gusto magpa-bautismo sa ngalan sa Ginoo, udawat sa kaluwasan. Nadugan na itong mensahe. Praise God.